What's up mga pare? Ngayon ay pupunta ako ng Kalamba para ipaayos yung front suspension nito. Kasi napapansin ko lagi ako nalagotok kahit normal na humps lang. Siguro sakit na rin talaga ng pasyo yon. Kasi nababasa ko ang dami daw may ganun sa pasyo. Tapos ito yung upgrade ko para pag nag-next moto camping. Yan, may paglalagyan na ako ng gamit. Kahit may angkas ako. Sobrang dumi ng motor natin ngayon. Sakto, pagkagawa ko, lilinisin ko na lang. Punta muna tayo ng Kalamba ngayon. Dito kahit mga gantong humps lang nalagotok na kasi agad siya kaya nakaka-bother na rin. Kahit yung mga gantong humps lang, ayan kahit yung mga gomang humps lang, ayun kaya ipapagawa ko na. Kasi baka maapektuhan yung T-post, parang ganun, or masira totally yung shock. Kaya paparipak ko na agad. Pati para gumanda yung suspension niya. Hindi lang pala shock yung ipapaayos ko, magpapakabit nga rin pala ako ng ilaw sa unahan. Binigyan kasi ako ng tropa ng yung LED light, para naka-double contact siya, kulay white, para yung visibility ng motor natin pag gabi, kitang kita. Tapos baka magpalinis na rin ako ng panggilid kasi 2,000 odo ko ito nakuha, 9,500 na ngayon, hindi ko pa napapalinis yung panggilid. Kaya siguro isasabay ko na rin para isang puntahan na. Sana mura lang. Grabe talaga dito sa Parian hindi na nawala ng traffic talaga dito lagi. Ay nako, bagay rush hour na rin kasi 5 PM na, kaya ang traffic na rin, labasan na ng mga nagtatrabaho. Dito nga pala located yung Ali Motors. Sa mga taga Kalamba, alam niyo man siguro to. Dito lang sa bago mag stoplight, kung galing kang crossing, tabi ng Dali saka tabi ng Rusco Motors. Ayan sana konti lang nagpapagawa. Ayun, konti lang, wala nga walang customer, buti na lang. Bossing, bukas pa kayo? Bukas pa kayo? Paparipak sana ako Oo. Lagay ko dyan, boss. Dito na lang. Sige. So, nabaklas na yung shop. Sakit pala talaga ng pasyo yung pakaunti lang na yung oil. Kaya kailangan i-repack talaga agad. Tingnan natin kung kakote yung oil na makukuha dito. Ito lang yung naalis. Yan. Ilang ml ba dapat ang isang nito? 70 to 75. Sa isa, 70 to 75. Ang nakalagay lang sa sa dalawang shock sa stock, parang nasa 100 ml lang. Supposed to be, dapat sa isang shock, nasa 70 to 75 daw. Pinasabay ko na rin pala yung CVT cleaning saka yung installation ng ilaw. Para isang dala na. Gana yung kulay Sabi ni Kuya, parang nainit daw. Ano yung nadulas Kuya Dumudulas po ito kaya ganito ang kulay. Yan. Yun. Alikabok. Yan. Minsan dahil sa alikabok, dahil sa lining. Yan dito. Ubos na o okay pa? Okay pa po yan. Yung mga ganitong lining po kasi, yung mga ganitong... Stock ba yan? Stock? Ay, Hindi po ito yung stock. Ay, hindi na stock yan? Hindi na palta na. Yung stock ng yung brown. Palit na siya. Kaya dumudulas, hindi siya tugma. Naka-center spring din Kung palit na rin Okay pa naman ang pen. Okay pa? Pangka-camping ko kasi yun kaya pinalinis ko na din Isang beses kasi yung nag-camping kami, parang nangamoy siya, parang clutch. Oo. Kasi Yun ang cost Ito ang magiging cost. Sa papalit ka, bell, diretso, lining. Yung naka-group, yung pareho siyang tugma. Yung ganitong madudulas talaga. Assign siya sa mga group type. Anong magandang brand niyan? Pinakamaganda siguro, JBT. JBT. RS8. Titanium 1,000. 1,000 napalta na nga. Kasi ang stock niya parang kulay bakal 800 lang yun. 800. 800. Yung bola niya, stock. Ito ang stock. Dumi Nakuha ko sa yan, 2,000 odo lang. Ngayon, pa 10,000 na. Alalay lang. Para hindi mapuwersa yung lining tsaka yung belt mo. Pag ba nangyari yon, pag napuwersa yan, pwedeng Hindi ka makakaahon. Hindi lang makakaahon. Baka mamaya mapuwersa din yung belt, yung pulley. Palit pa na ako nito. Isa din ba yun? Pag halimbawang pinang-joyride ko kasi minsan to Isa din ba yun? Wala namang Yun lang, pag mabibigat. Oo, mabigat nga minsan ng kaya nga ako ng shock Pag mabibigat. Minsan sobrang bigat nung sakay ko Magkano ba ang mga bell na ganito? Depende po sa brand. Parang nasa 1.9 kasama yung
Lining? Ah, meron naman, 1.9 siguro. Hindi ko alam, hindi ko sure yung exact price. Parang gano'n. Pero nasa libo. Ang dumi. Gastos malala tayo kay Baby Blue. Buti na palinis ko na. Yung clutch spring yan, stock pa yan? Stock. Ito naman tayo. Lalagyan natin ng double contact. May mga kinakat bang wire dyan, kuya? Wala naman. Wala, parang tap-tap lang siya. Cut lang ba? Ako na nagsara dito sa Ali Motors. Ang ganda, oh. Ganda ng ilaw. Next project natin yung bell tsaka clutch. Kailangan na magpalit. Yun natin ang tips sila, kuya. Kuya, pang soft drinks, oh. Ang ganda na ng shock. Hindi na tutukod to. Boys, thank you! Thank you, bossing. Parang gumanda ulit yung under nito. Yung center spring hindi na stock. Naka 1,000 RPM na. Dapat kasi 800 RPM lang ang stock eh. Ayun, ang nagastos pala natin ay 900. Yung sa ilaw ay 150 yung labor. Yung sa CVT cleaning is parang 250. Kasama na lahat yun, mga CVT cleaner, basta kasama na lahat yun. Tapos yung repack, alam 350 siguro. Ayun, tapos nag-tip tayo ng 100 sa kanila. Ayun, sana okay na yung suspension. Pero parang gumanda na yung ride niya eh. Hindi tulad nung mga nakaraan. Ayun, sa mga gusto magpagawa, dito kung taga Kalamba ka, yan, sa Ali Motors. Okay din gawa. Ang bilis nga eh. Parang dumating ako dyan, 5:30. Anong oras na? 6:30 na. Sabagay, dalawang mekaniko kasing gumawa sa kanila. Kaya napabilis. Ang ganda lalo nung ride. Diba talaga pag nalilinis yung gilid eh. Grabe nandun sa pickup may nanonood ng bold. Boss, ayos yan ah. Ayun, so ayun, quick vlog lang tayo dito kay Baby Blue. So sa mga motor, lalo na sa mga nakapasyo, ayun lang naman yung mga basic maintenance nito. Kung bago ka sa pasyo, paripak mo na agad yung front shock mo. Tapos, kung nag-aangkas ka, magpalit ka ng rear shock kasi iiwas tagtag. Napakatagtag kasi nito pag stop. Sana na bigyan ko kayo ng magandang impormasyon. So, kita-kits ulit tayo sa akin next vlog. Bye-bye! Peace out!